Isang magandang araw ng Lunes po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po kayong lahat dito po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw po ng Lunes, magpapatuloy tayo sa ating pagtalakay sa aklat ng mga gawa ng mga apostol at nasa chapter 5 verses 12 to 16 po tayo at ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Power of Christ Through the Apostles. At atin po ngayong babasahin ang mga talatang ating pagbubulayan. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. So para ating lubusang maintindihan at maunawaan ang ating mga talata, magbalik-aral po tayo saglit sa ilang mga aralin na atin na pong natalakay sa nakalipas mula chapter 3 na lang po tayo. Kasi kung babalikan natin yung chapter 1, masyadong mahaba. So I will start on chapter 3 hanggang chapter 5. Let us look at the wider context. So nagsimula po tayo sa chapter 3 kung saan si Peter at si John ay napagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang isang lalaking lumpo mula pagkabata. At dahil sa himalang ito, it led them to preach the gospel. At dahil po roon sa isang mahimalang pangyayaring ito, mga kapatid, ay hinuli sila. Peter and John was arrested because of the inquiry at sa kautusan din ng high priest ng Sanhedrin. Ipinahuli nila si Peter at si John. Then fast forward tayo ng chapter 4. But despite the persecution, makikita po natin wala namang maihabla sa kanila, pinalaya rin sila. Pagbalik nila kasama ang mga alagad, they continue to pray together, and they ask boldness at nagresulta ito ng lalo pang katapangan sa buhay ng mga apostol. They speak boldly and the church grew in unity and generosity. Nagbunga ito ng iba yung pagpapahalaga sa isa't isa. Si Barnabas, ibinenta ang kanyang lupain, ibinigay niya sa simbahan at marami ang sumunod sa kanya na nagbenta din ng mga ari-arian at dinala sa simbahan. Pero ating makikita sa chapter 5 na nagpatuloy ang gawain ito. The Spirit of God powerfully work in both purifying the church. Ibig sabihin, nilinis ng Diyos yung mga hindi nagtatapat, yung mga tao na puro paimbabaw lang yung kanilang ginagawa, nangako pero hindi tinutupad. Kumilos ang Holy Spirit sa kanila. At ito po'y tinalakay natin ang nakaraan. Namatay si Ananias at si Safira. Pero nagbunga pa ito ng iba yung respeto ng paggalang ng mga tao sa gawain ng iglesia. Lalo pong lumakas ang pagiging witness ng iglesia sa maraming mga tao. Kaya papasok tayo ngayon sa ating pinaka-pag-aaral at tingnan natin ang immediate context nung nangyari kay Ananias at si Safira, di po ba? Before our passage for today, nabasa natin si Ananias at si Safira
where God struck down this couple because of their lying to the Holy Spirit about their offering. Ngayon, kung gusto ninyong lubusang maunawaan ang bagay na ito, nung nakaraang Biyernes ay tinalakay po natin yan. Balikan nyo na lang po sa ating pag-aaral sa YouTube o kaya sa Facebook account ng inyong lingkod. So that event nag-produce ng takot among the church members and even to the outsiders. Nakita nila hindi pala pwedeng magbulaan sa Diyos. Hindi po pala po pwedeng mangangako ka tapos hindi mo tutuparin sa Santong Espiritu. So ito po yung naging bunga ng nangyari kay Ananias at kay Safira. Kaya makikita natin pagkatapos nun, lumipat na si Lucas sa ating teksto, chapter 12 to 16, nagresulta pa ito ng maraming mga himala. The miracles and healings are being reported na in the shadow of that event, showing both the holiness of God and the work of the early church. So dito po tayo ngayon magsisimula. Tatalakayin natin ang Acts chapter 5 verses 12 to 16. So maiksing talata, pero may mahalagang aral po ito na ating pupulutin at kukunin ngayon pong umaga. I would like to start our study with the reality. And one of the great questions we read in the book of Acts is this: do the miracles, sign and wonders we read here still happens in the church today? Marahil ito po yung unang tanong na papasok sa isipan nyo kapag atin ang pinag-aralan ang mga talata ng chapter 5, 12 to 16. Ito bang mga himalang ito ay nangyayari pa ngayon? Ito bang mga paglakad ng lumpo, yung bulag na nakakakita, ayon dun sa talata na naganap, no po? Yun pong mga may karamdaman, nakaratay sa streets, at yung mga afflicted, inaalihan ng masamang espiritu, na ang sabi po ng Acts chapter 5:16 ay gumaling. Nangyayari pa ho ba ang mga bagay na ito sa panahon ngayon? Some believe that we should expect the same kind of healings and wonders on a regular basis. Sila po yung mga naandoon sa tinatawag na continuationist view. Naniniwala na nagpapatuloy pa ito, may mga himala pang nangyayari, ang mga bulag pwede pang makakita, ang mga lumpo ay nakakalakad, yung mga may cancer gumagaling, at pinapatungan lang ng kamay, pinipray over lang ng pastor, nakakaranas sila ng mga himala, yan ang kanilang paniniwala. At ang mga nakakiling sa paniniwalang ito, sila yung mga continuationist. Naniniwalang the signs that the apostles and the miracles that the apostles did in the book of Acts are continuing at this point in time. Subalit, others, especially within the Reformed and the cessationist tradition. Ito naman yung cessationist. We understand these extraordinary events as being tied to the unique, unrepeatable ministry of the apostles in the foundation of the church. So here, makikita natin ang dalawang nagbabangga ang paniniwala. Ang dalawang view, una ay ang continuationist, naniniwala pa rin sa mga himala, sa speaking in tongues, sa mga visions, na mga dreams, na may mga taong nananaginip, kinakausap ng Diyos, naririnig yung audible voice ng Diyos, nakagagawa ng mga healing crusade, na merong mga ginagawa linggo-linggong Jesus the Healer Ministry, na sabi nila ay may mga nakakalakad na lumpo, sabi nila ay may cancer na gumagaling, sabi nila ay may mga bulag na nakakakita. Dahil nga naniniwala sila doon sa idea ng continuationism. While the Reformed view believe that this event that happened in the book of Acts are uniquely tied up to
the apostles' ministry. Kaya nga po yung mga cessationist, hindi na po naniniwalang may apostol pa ngayon. Bakit? Kasi wala naman pong nabalita pagkatapos ni Apostol Pablo na nag-elect pa sila ng mga apostol. Wala na po tayong makikita sa aklat ng mga gawa na nagdagdag pa sila ng apostol nang namatay yung ibang mga apostol. Wala na po tayong nakita na nakasaksi pa ng mukhaan sa Panginoong Hesukristo even in the early ministry of the Apostle Paul ayon sa kanyang mga epistles. Sumulat po si Pablo ng maraming mga epistles. Sumulat po siya ng Epeso, Pilipos, Colosas, Thessalonica, Galacia, at sulat niya kay Timoteo, kay Tito. Wala na po siyang binanggit doon na meron pang sumunod na apostol maliban sa kanya bilang huling apostol dahil nakatagpo niya ang Panginoong Hesukristo sa daang Damasco. Maliban po sa huling apostol na si San Pablo, wala na po. Kaya po yung mga nagpapakilalang mga apostol, hindi natin malaman saan nila nakuha yung kanilang titulong apostol kasi hindi naman nila nakatagpong personal si Jesus. Ang title na pagiging apostle ay tied up uniquely to the 12 that Jesus called and to the Apostle Paul, whom personally called by God sa daang Damasco. Yun po yung ating nakita sa Biblia. So ito pong mga nangyaring mga himalang ito sa aklat ng gawa ay unrepeatable ministry. It cannot be repeated again by any other apostles, for there were no more apostles after them. Nakuha niyo po? At sila po, mamaya ating makikita pa at ating pag-aaralan. Before that, puntahan muna natin ng definition ng dalawang yan. Yung cessationism at yung continuationism. Ito po ang definition. The definition of cessationism, nandun nga yung word na ceased. Ibig sabihin, tumigil na. This is a belief that the miraculous or sign or gifts of the Holy Spirit such as the tongues, the prophecy, and healing ceased with the closing of the apostolic age and the completion of Scripture. Kaya kung titingnan nyo mga kapatid at kayo po'y palabasan ng Biblia, ito ang isa sa napakalaking naging problema ni Apostol Pablo doon sa Korinto. Kasi nga po, ang paniniwala lang iba, itong mga bagay na ito na kaloob ng Espiritu Santo ay continuously existing pa sa kanila. Kaya doon po sa Korinto, tinalakay ito ni Pablo na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. So naniniwala po ang mga cessationists na tumigil na ito in the closing of the apostolic age. Why? Dahil ang Bible ay kumpleto na. Because complete na ang Bible, wala nang kailangang patunayan pa sa pamamagitan pa ng mga himala at ng propesiyang bago at ng kung ano-ano pang mga extra revelations. Kaya pag merong magsasabi ngayong meron siyang revelation galing sa Diyos, hindi na natin yung pinaniniwalaan. Kapag may na nag-inip at sinabing ganito mangyayari, hindi natin yung pinaniniwalaan. Kasi ang ating paniniwala, kumpleto na ang Bible. Ngayon, pag sinabi naman ng isa, ito ika ang mangyayari, nakasulat naman sa Bible, ibig sabihin, bakit pa natin siya pakikinggan? Nasa Bible naman pala yung sinasabi niya. Ibig lang sabihin nun, binasa niya lang yung sa Bible, ipinahayag niya. That is now the prophecy. Kaya pag ginagamit yung word na prophesying, it doesn't come from any other sources but the Word of God. Sa panahon natin, prophesying is preaching the Word. Ito po, I am prophesying right now. I am preaching the Word. I am preaching the book of Acts.
Kaya ito na po yung prophesying sa panahon ngayon. Hindi katulad dati ang prophesying because there was no written word, wala pa hong scripture, kinakausap ng Diyos ang mga tao, ang mga propeta, diretsuhan at yun po'y audible voice. Hindi niyo po ba nakita na talagang ganito inilatag ng Diyos ang lahat? Pagkatapos na naisulat ito ng mga apostol, naisulat ng mga propeta, hindi na nakikipag-usap ang Diyos audibly because we now have His words. We now have His completed words and that is the Scripture. Amen po ba? Kaya pag may nagsabi sa iyo, meron akong word from the Lord, naku, takbo na kapatid, delikado ka dun sa pastor na yon o sa propetang yon. Ako po, napakarami ko nang narinig na ganyan eh. Meron po nagsabi sa akin, ako daw yung magiging propeta. Ako daw yung magiging tele-evangelist. Hindi pa nga ako nakapunta sa television kahit kailan. Malapit akong kunin ni Lord eh. So, ibig sabihin, itong mga propetang ito ay puro mga bulaan ito sa ngayon. Kapag ang sinasabi nila ay direct revelations galing kay Lord, lumayas na kayo. Kayo po ay ini-scam lang ng taong yon o ng pastor na yon. Kasi nga ang paniniwala, ako personally, siguro kita nyo na yung bias ko, ako po ay cessationist. Hindi na ako naniniwala doon sa meron pang mga miracles na mangyayari sa ngayon katulad ng nangyari sa aklat ng mga gawa. Now, ibig ba sabihin nun, Pastor Well, di ka na ba naniniwala sa healing? Ay, ibang usapan yon. If it was and if it is an answer of God to a prayer, and it is because of God's provision through any means, then I will still believe. Nagpapagaling ang Diyos. Gumagamit siya ng siyensya, ng wisdom of the science, wisdom of technology. So those are the means where God can move and can God provide. Po? Huwag niyo alisin yung provision ng Diyos kasi yun yung tinatawag na means of grace where God still move in the lives of His people. But when it comes to the ministry of the church, ang pinag-uusapan natin dito, yung ministeryo ng simbahan, para sabihin sila ang simbahan na sinasamahan ng Diyos dahil meron pa silang speaking in tongues, dahil meron pa silang prophecy, dahil meron pa silang healing, dyan po pumapasok ang madalas na kabulaanan at most of the time, scam ng mga pastor at ng relihiyon. At ano po ang ating makikita? Itong mga gift na ito ay ibinigay bilang foundational purpose to confirm na yung mensahe ng mga apostol ay totoo and are no longer normative for the church today. Kasi malinaw naman, sinabi ng Biblia, ang simbahan na itinayo ng Panginoong Jesucristo and even the gates of hell will not prevail against it. Established na yon. Na-establish na ang iglesia, binanggit na sa Bible ang iglesia, alam na natin kung ano ang iglesia, tayo yung iglesia, malinaw na sa ating mga mananampalataya yon, kumpleto na. So, hindi na kailangan yung mga himala, yung mga pagkabuhay ng patay, lumpong lumakad, para lang sabihin na iyan ay gawain ng iglesia. Malinaw na po yan. Try to read Hebrews 2:3-4, 2 Corinthians 12:12. Yan po yung mga talata that support that these things already ceased. Amen? Amen? Now, let us go to the view of the continuationism. Ano naman ang kanilang paniniwala? Yung mga continuationism believe that all the gifts of the Spirit, naniniwala sila na ang lahat ng gift ng Spirit, including miraculous ones, continue to operate in the church until Christ returns. So, continuationists argue that there is no explicit biblical text saying that the gifts are ceased. Yun po yung ipinipilit nila. Wala naman ikang sinabi sa Bible na tumigil na yung mga yan eh. Wala naman sinabi sa Bible na hindi na yan kailangan. So dahil doon,
ipinagpapatuloy nila ang kanilang paniniwala dyan. So I guess, naipaliwanag ko sa inyo ang mga bagay na yan. Now, to give you an example, sino ang mga nasa cessationist views at sino ang mga nasa continuationist view ng mga churches sa panahon ngayon? Para at least ma-determine natin, naku, yan pala'y continuationist. Naku, yan pala'y cessationist. O kaya kung saan nyo gusto, wala naman akong karapatang pigilin kayo. Kung naniniwala kayo na meron pang mga ganyan, di kayong masusunod dyan. Bahala po kayo. Pero ayon sa liwanag ng ating pinag-aaralan, ay makikita natin mga kapatid kung ano ang matuwid at kung ano ang hindi. So I would like to give you some examples before we go to the text. No? Medyo napapahaba pong discussion ko ngayon kasi kailangan ko itong talakayin. So examples today, doon sa mga cessationist churches. Sino-sino sila? Madalas ang kabilang dito sa mga cessationist ay ang mga Reformed churches. Mga Reformed churches, mga Baptist churches, at mga Presbyterian churches. So yan po ang mga naniniwala sa cessationist churches. Kaya kung hindi ka kabilang dyan, walang question. Bahala kayo kung ano gawin nyo. Pero ako po, ang aking iglesia, ang iglesia ang aking pinaglilingkuran, sorry, forgive me for the term, sorry Lord, hindi po akin ang iglesia. Yun pong Winnipeg Unida Christian Church, ang Unida Christian Church of Canada, kami po dito sa Canada, we adhere to the cessationist view. Hindi na po kami naniniwala na meron pa hong mga pangyayari sa Book of Acts that can happen today. Now, let us look at those who ano po yung concentration ng mga cessationist. Ang mga cessationist churches, ang concentration at kinikilala namin na ongoing work of the Holy Spirit ay ano? Preaching, teaching, evangelism, yung studying of the Word of God, sacraments, and prayer. Those are the ministries of the Holy Spirit in our times. At ito'y magpapatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ang emphasis ay preaching, teaching, evangelism, the Word, the sacraments, prayer. Ito po will continue hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Samantalang yung mga continuationist churches, madalas Pentecostal, Charismatics, and some evangelical. Kaya hindi ko alam yung Iglesia Evangelica Unida de Cristo, tanungin nyo, pastor nyo. Kayong mga taga-IEUDC na nakikinig sa akin, tanungin nyo, pastor nyo. Ano paniniwala natin, pastor? Kung iyang pastor ay 100, matatawa kayo. Dahil iyang 100 pastor na yan, pag tinanong ninyo kung ano ang views in regards to this matter, halo-halong kalamay. Dahil galing po kami dyan at iyan po ang ilan sa mga bagay na noon pa ay tinututulan ng inyong lingkod. Partly believe it is, but many still believe it is a continuing thing. Kaya yung church na yon na pinanggalingan namin ay halong kalamay na ng partly Reformed at partly Pentecostal. Kaya pinaghalo nila. May naniniwala na it ceased, may naniniwala na it's still continuing. Ngayon, anong paniniwala ng mga continuationist? Yan po yung pinaka-safe na ginagawa ng iba. Hindi natin alam yun. Bahala na yun. Gawa ng Holy Spirit yan eh. Huwag na tayong kumiling. Sa gitna na lang tayo. Kaya yung mga simbahan ngayon, namamangka sa dalawang ilog. Nasa pagitan ng cessationism at ng continuationism. Pinakadelikadong lugar na paglalagyan ng simbahan. Bakit? Kasi ang paniniwala ng mga continuationists, they practice speaking in tongues, prophecy, healing services, and ang emphasis ay ano?
merong fresh moves of the Spirit. Kaya pag nakakarinig kayo ng mga dalangin ng pastor, move Holy Spirit, give us your fresh anointing. They were asking the Holy Spirit for a new thing. Tanong, anong new thing yun? Ano pang thing ang hinihingi ninyo sa Holy Spirit na nasa Holy Scripture na? Nakuha niyo po? Kaya napakaraming mga mananampalataya, lulong na lulong sa mga bagong terminology ginagamit ng mga Pentecostal, inia-apply sa kanilang mga simbahan. Later did they notice, kinain na sila ng mga paniniwalang hindi naman originally ay kanila. Lalo na nga yung mga bagong sulputan ngayon, yung mga mga Pentecostal na sinakop na. Kahit nga yung mga Baptist na napaka-conservative dati, nilamon na rin ng mga ganyang mga idea. May mga speaking in tongues na, may mga prophesying na yung pastor, may mga vision ang nakikita, may mga fresh anointing na. Naku po mga kapatid, napakadelikado po ng bagay na yan. So, our passage in Acts 5:12 to 16 shows us the remarkable works of God through the apostles. Hindi po natin ito pabubulaanan. Kung ano yung sinasabi ng talata ng Aklat ng Gawa chapter 5, sasabihin ko po sa inyo, ito po'y totoong naganap. Now, what God did here was real. What God did in Acts chapter 5:12 to 16 is powerful or was powerful, and it is even purposeful. Yet, listen to this, it was not meant to be normative for all generations of the church. Ang nangyaring ito sa Aklat ng Mga Gawa ay totoong nangyari, makapangyarihang nangyari, merong layunin, subalit hindi ito ginawa para maging normative para sa lahat ng henerasyon ng simbahan. Dahil kung ginawa ito, totoo na makikita natin sa panahon natin na merong lumpong lumalakad, may bulag na nakakakita, may karamdamang terminal na gumagaling. Pero be honest, kayo pong nasa Pentecostal, kayo pong naniniwala dyan sa continuationist view. Be honest, hindi ba niloloko nyo lang mga sarili nyo? Kailan kayo nakakita ng talagang bulag na nakakita? Be honest, tagal nyo na dyan sa Pentecostal eh. Meron bang kahit isa na talagang wala namang nakikita? Then ipinag-pray over ninyo dahil sa inyong healing crusade. And then all of a sudden nakakita, pumunta sa doktor na dati talagang merong matinding glaucoma, pumutok ang ugat, tapos bigla bumalik nakakita. Have you seen one? Be honest. Or lumpo, wag na yung lumpo mula pagkabata kasi imposible talaga yun eh. Yung lumpo mula pagkabata, walang ganun. O yun na lang nabundol, nabali ang buto, pumunta sa healing crusade. Then all of a sudden, nakatindig, nakalakad, tapos sabi ng doktor, bumalik na yung buto, nakarecover na dahil sa healing ministry. Be honest, wag po tayong maglokohan. Wag niyong dayain ang sarili niyo. Walang ganon. At ang pagkaunawa na walang ganon, hindi nagpapaliit sa Diyos. Bagkus mga kapatid, ay nauunawaan ninyo kung anong ginawa ng Diyos at anong layunin ng Diyos. Para tayo wag nang mag-concentrate lagi sa kahabol sa mga himala, kahabol sa mga miracles, kahabol sa personal na pakinabang sa relihiyon. Bagkus ay mag-concentrate tayo sa ipinag-uutos ng Panginoon na maging halimbawa, humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. That is the Great Commission. Amen po ba mga kapatid? Kasi ang tagal ko ng pastor, wala ho akong nabalitaan
Sa panahon ngayon ng social media, wala na hong lihim. Wala na pong lihim. Kung meron pong krusada na ginagawa yang sina Eddie Villanueva at yang JIL, imposible po mga kapatid na wala man lang ni isa sa social media na merong lumakad na lumpo. Wala. Lahat ng ginagawa niya sina Benny Hinn, sina Creflo Dollar at lahat ng mga kumagawa ng Healing Crusade, lahat yan kabulaanan. Lahat po yan ay hindi totoo. Pandaraya at iyan ay mga scam ng mga relihiyong ang habol lang ay magparami ng miyembro at kumita ng limpak-limpak na salapi. Mga kapwa ko Filipino, hindi na ba kayo nasanay sa pang-i-scam ng mga politiko? Mga politikong mga mukhang pera na gagawin ng lahat makapanloko sa kapwa, pati ba naman sa relihiyon magpapadaya kayo? Pati ba naman sa pastor ninyo na tangi na lamang tao na pwede niyong saligan sa panahon ng pangangailangan para sa dalangin? At turuan kayo ng tama ayon sa sinasabi ng Biblia, magpapaloko pa kayo sa paniniwalang gagawan kayo ng himala ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko po pinapaliit ang Diyos para sabihin ninyo, ano bang Diyos ang pinipreach ni Pastor Ruel? Diyos na wala ng kapangyarihan? Diyos na hindi na pwedeng gumawa ng ganito, hindi na pwedeng gumawa nun? Mga minamahal na mga kapatid, gusto ko lang ipaunawa. God is a sovereign God. God is a powerful God. We cannot deny that. God can do greater things. He is a powerful God. He can do whatever He wants. Pero para gawin nating norm, ang idea na dahil nangyari ito sa aklat ng mga gawa, mangyayari din ito sa panahon natin. Hindi po yun totoo. Imagine niyo dito, anino lang ni Peter. Nadaanan lang ng anino ni Peter, gumaling ang mga tao. Hindi ho ba, ito rin ang ginagawa ngayon ng mga matitinding scammer. Si Benny Hinn ang gagawin, yung balabal niya, uhubarin, iwawagayway sa mga tao. Ang tamaan ng hangin, nagtutumbahan. Bakit? Ewan. Tanong, pag tumumba, tumayo, gumaling? Hindi. Yung bandaan ng kanyang mga anino, yung pang-isa, yung matandang pastor dito sa Amerika, si Kenneth Copeland. Yung po yung ubod ng bulaan na pastor, na ang kanyang eroplano ubod ng daming kwarta, ubod ng laki ng kayamanan. Nahinipan yung COVID nung panahon ng COVID. At ang sabi, hihipan niya ang COVID para mawala ang COVID. Ano nangyari? Hindi po sapat yung mga nakikita nating expose ng mga bulaang pastor na ito. Kaya pag napunta ka sa Pentecostal, kapatid, kaawa-awa ka. Pag nasa simbahang Pentecostal ka, linggo-linggo, ganun at ganun ang gagawin nyo. Lundagan, kantahan, puro emosyon. Feeling mo pag uwi mo, fulfilled ka. Pero wala kang natutunan kasi kinondisyon ka sa paniniwala na yung mga kilabot ay pagkilos ng Holy Spirit. Mga kapatid, instead, it points us to Christ, the authority of His apostles, and the sufficiency of His word for us today. Yung nangyari sa aklat ng mga gawang himala, itinulak lang tayo para paniwalaan na si Kristo ang siyang Panginoon. Na ang otoridad ng mga apostol ay galing kay Kristo. At itinulak tayong paniwalaan na sapat na ang salita ng Diyos, kumpleto na ito para sa ating panahon. Wala nang idadagdag. Kaya nga po, ang paalala ni Juan sa Revelations,
wala nang idadagdag at hindi pwedeng bawasan. Ang sino mang magdagdag, magdadagdag ng salot sa kanyang sarili. At ang sinong magbawas ay magbabawas ng pagpapala. Now, enough with the cessationist and continuationist view. Meron po akong mga aral na niya sa Tinig ng Pag-asa. I-type nyo na lang po sa YouTube, hanapin ninyo para sa further explanation ng cessationist and continuationist view. Let us go now to the exposition of Acts chapter 5, 12 to 16. Total, ito naman talaga ang ating pag-aaral ngayong araw. Now, let us look at verse 12. Sa verse 12, ang sabi, signs and wonders confirm the apostolic message. Nagmensahe si Peter, 5,000 ang nanampalataya sa portiko ni Solomon. At sumunod, ang sabi sa verse 12, many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. Mga minamahal na mga kapatid, these miracles were not random acts of compassion alone. They were signs. Ang sabi po dyan, now many signs. Ano ba sa Tagalog yung signs? Palatandaan. There were signs and wonders. So ang ibig sabihin nito, signs always point beyond themselves. Sa book of Acts, they point to the truth of the gospel and the authority of the apostles as Christ's chosen messengers. So ito pong mga bagay na ito ay nangyari bilang palatandaan upang patunayan na ang mga apostol na ito ay Christ's chosen messengers. Ito po yung mababasa natin. Sabi nga ng Hebrews 2, 3-4, that God bore witness to the message of salvation by what? By signs and wonders and various miracles and by the gifts of the Holy Spirit. Ang lahat ng mga bagay na yan ay palatandaan sila, yung himala, ang magiging saksi sa mensahe ng pagliligtas. The miracles were God's stamp of approval on the apostolic witness, affirming that their gospel was from Christ Himself. From the cessationist perspective, these signs had a foundational role. Sa paniniwala ng Reformed churches, merong tinutupad na layunin ang mga himala, ang speaking in tongues, at yung mga nangyaring itong miracles sa Book of Acts. Anong tinutupad niyang role? Ito ang nagiging stamp, a proof that the disciples were God's chosen messenger. Just as you lay a foundation, once when building a house, God laid the foundation of the church through the apostles. Katulad po ng pagtatayo ng bahay, ano ba inuuna? Di po ba pundasyon? Pag nakatayo na po yung pundasyon, ano po ang mangyayari? Magtatayo ka pa ba uli ng bagong pundasyon? So, just in Ephesians chapter 2, 19-20 says, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. This is in reference to the church. At ang sabi, the church was built on the foundation of whom? Built on the foundation of the apostles, the prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Unawain nyo. Sa Tagalog, unawain nyo yan. Ang iglesia, itinayo sa pundasyon nino ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya sa panahon natin ngayon, unawain ninyo, wala ng apostol, wala ng propeta. Kasi it was already laid as a foundation
Kung may isip po ang mga Pentecostal, kung may isip, hindi ko sinasabing wala kayong utak. Kung nag-iisip lang, yung mga charismatic na yan, naglatag na ng pundasyon at ang pundasyon ay ang apostol at ang propeta at si Kristo ang cornerstone. Maglalatag ka pa ba uli ng panibagong propeta at panibagong apostol at panibagong cornerstone? Hindi na. Pwede bang maraming pundasyon? Hindi. Tatas ko lang ang kamay ko, sorry ho. Kasi yung camera ko gumagalaw kung saan ako pumunta eh. Ibig lang sabihin yan, pag magbibuild ng bahay at nailatag na pundasyon, susunod nun mga pader na at bubong. Pero hindi ka nagagawa uli ng panibagong pundasyon. Ang pundasyon sa baba lang siya. Siya ang saligan ng lahat. At ang ating saligan ay ang mga apostol. Silang nagtayo, magtatayo na lang tayo doon na sa pundasyon na yon. At ang utos ng Panginoon, humayo tayo, mangaral ng Ebanghelyo, magturo, mangaral. Hindi na sinabing, patunayan nyo na kayo messenger ko sa pamamagitan ng paggawa nyo pa ng himala, pag ganito. Wala na yon kasi established na yon. Nakuha nyo po ba, kapatid? We don't expect the foundation to be laid again in every generation. Kaya sa bawat henerasyon, wala na nun. Alam nga naman, pagkatapos ng henerasyon ko, panibagong pundasyon na naman, panibago na naman, wala. Pero para sa mga Pentecostal, ganyan nga po ang turo. Kaya pag binabanggit ko yung mga teaching ng Pentecostal, wag po kayong ma-offend sa akin. Kung Pentecostal kayo, bahala kayo ma-offend. Pero hindi ko po pipigiling sabihin na ito po mga kapatid ay napakalaking pandaraya ng relihiyon. Amen? Number 2. Because of that, the church grew in reverence and holiness. Ang mga himalang ito nagtulak para ang paggalang at ang kabanalan ay mangyari sa simbahan. Verse 13, 12 to 13, they were all together in Solomon's portico. Sino yung binabanggit dyan? Mga apostol. They were all together in Solomon's portico. But none of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. Bakit? Bakit kaya? The miracles did not produce shallow excitement or entertainment. Yung mga himala, hindi nag-produce ng, yay, palakpakan, praise the Lord. Yay, dumami ang mga gumagaling. Wala tayong nabasang ganun eh. Instead, it brought awe and holy fear. At ang sabi ng Bible, many respected the apostles, but some were hesitant to join. Bakit kaya? They are hesitant to join because of what happened probably to Ananias and Sapphira, na mababasa natin sa Acts 5, 1 to 11. Nakita nila, ganito katindi ang mga ginagawa ng mga apostol. Hindi pwedeng magbiro. Hindi po pwede na tayo ay basta sasali dyan. Delikado. Kasi pag may nasabi ka pala at hindi ka totoo, patay ka. Katulad ng nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Kaya maraming mga tao natakot silang sumunod. But many respected the apostles, but some were hesitant to join. Sa panahong ito, mga kapatid, ang realidad, God was purifying His church. Nililinis ng Diyos ang kanyang iglesia. Miracles without holiness would have been empty. But here, the Spirit produced both power and purity. Di niyo po ba naisip, mga kapatid? Bumuhay nga at nagpagalinga ng mga karamdaman. Nagpalakad nga ng lumpo itong si Peter at si John. Pero the same Holy Spirit
sa chapter 5, 1 to 11, killed Ananias and Sapphira. Nakita niyo po? Ano ang tanong doon? Himala rin ba yung ginawa ng Diyos kay Ananias at kay Sapphira? Ang sagot natin doon, yes, that is also a miracle. Pero ang miracle natin, ang pinag-usapan ay miracle, ang tingin lang natin sa miracle ay ang lumpong lumakad, bulag na nakakita, binging nakarinig, patay na nabuhay, pero dito, ang isa sa miracle, mga buhay na pinatay ng Diyos dahil sa kasinungalingan. Na madalas, hindi naman tinuturo ng Pentecostal. Wala pa nga ako nakita na napakabait ng Panginoon Diyos eh. Wala pa nga ako nakita ngayon na bulaang pastor na kung ano-anong pangungurakot ang ginagawa na natumba sa stage eh. Wala pa. Yung mga tipong pastor na puro pera hinihingi sa miyembro na magpadala kayo sa akin ng pera at kayo ay gagaling sa karamdaman. Daming ganun, di po ba? Send money to the ministry and you will receive this, siksik, liglig, umaapaw. Pero wala pa ako nakita na bigla na lang nang isa'y namatay sa television mismo. Bakit? Kasi yung miracle na yon ng kamatayan ni Ananias at si Sapphira, tumigil na rin yun. Kasi yun po, katulad ng ibang miracle, katulad ng paglakad ng lumpo, pakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, ay tumigil na. Dahil kung hindi tumigil yon mga kapatid, naku po, kung hindi tumigil yon, nakakakita nga tayo marahil sa panahon ngayon ng lumpong lumalakad, pero mga pastor na nagtutumbahan dahil sa mga kasinungalingan, katulad ni Ananias at ni Sapphira. Nakuha niyo po mga kapatid, sana marinig to ng mga Pentecostal na pastor eh. Para paniwalaan na rin nila na yung ginawa ng Diyos kay Ananias at kay Sapphira ay katulad din ng himala na pinaniniwalaan nila. It is also a miracle. It is foundational. Hindi na po pumapatay ng gano'n ng Diyos ngayon, hindi po ba? Na nagsinungaling ka lang, patay ka na? Hindi, pero lahat ng nangyari sa aklat ng mga gawa, foundational. Bilang nagsisimula, patutunayan ng Diyos na ang lahat ng gawain ng mga apostol na ito ay simulain bilang mga instrumento niya at sila ay mga lingkod ng Diyos. Amen? So, this is an important reminder. The church true witness is not found in miracles today, but in holiness of life and faithfulness to the Word. Makinig po kayo sa akin. Ngayon, ang totoong witness ng Diyos ay hindi matatagpuan sa mga himala. Kaya kung kayo pastor, lingkod ng Diyos, nangangaral, huwag ninyong nasain yung mga bagay na nangyari sa aklat ng mga gawa para lang i-authenticate na kayo'y lingkod ng Diyos. At huwag niyong ikalungkot kasi hindi pa ako nakapagpalakad ng pilay. Hindi pa ako nakagawang makakita ang bulag. Mga kapatid, 40 years na akong pastor, malapit na akong magretiro. Hindi pa rin ako nakakita sa ministeryo ko ng kahit isa sa nangyari sa aklat ng mga gawa. Kung ikaw'y pastor na nakikinig sa akin at nakakita ka ng ganyan, amen. Pero lukuhin mo lelong mo. Ewan ko sa'yo, saan mo kinuha yung mga pinagsasabi mo at paano mo naluloko mga miyembro mo. Kasi hindi na yan ang patunay ng pagiging witness natin. Alam niyo po ang patunay ngayon, kabanalan ng buhay at katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Dahil po dito mga kapatid, ito resulta sa chapter 3, sa chapter 5 verse 14 at ito yung third point natin. Dahil sa mga nangyaring yan, himala, no? Pati yung kamatayan ni Ananias at si Sapphira, ano nangyari? The Lord added to their number. Sa verse 14, and more than ever, believers were added to the Lord. Multitude of both men and women. Tandaan, the focus of Acts is not the miracles themselves, but the preaching of the gospel. The healings and wonders were not ends in themselves. They were means to point people to Christ. Amen? Let us notice the emphasis of Luke. Sabi ni Luke, it is the Lord, not the apostles, not the miracles. No? It is the Lord who adds to their numbers. Ang Diyos ang siyang nagdadagdag. Ibig sabihin yan, salvation is always the work of God's sovereign grace. So for us, this is very encouraging. Though we do not see apostolic miracles today, the same Lord continues to call people to Himself through the ordinary means of grace. Saan yun? No longer for the miracles, but for the preaching of the word, for prayer, and for sacraments. Sa pamamagitan na nito, ang mga tao ay tatawagin para sa kaligtasan. Amen mga kapatid. Now, pang-apat na punto. Extraordinary healings testified to Christ's authority. Mababasa natin yan sa verses 15 to 16. So that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. This verse is very extraordinary. Extraordinary nature of apostolic miracles. Even Peter's shadow was associated with healing. People from surrounding towns brought the sick and those oppressed by the unclean spirit. Ang sabi, lahat ay gumaling. So, ano pong ibig sabihin ito? Lahat gumaling. Meron bang hindi gumaling? Sabi ng Bible lahat Pag sinabing lahat-lahat, ganun ka makapangyarihan yung ginawa na yan ng mga apostol. People from surrounding towns brought the sick and those oppressed by unclean spirits, and they were all healed. This level of miraculous ministry was unique to the apostles. Unique to. Dito lang yan nangyari. Diyan lang yan naganap sa aklat ng mga gawa. Dahil foundational nga yan Even in the New Testament era, such widespread healing was rare. And it was only centered on whom? On Christ and His apostles. Pagkatapos po ng mga apostol, nada. Wala na. Sila po mga kapatid ay may special na role na ginampanan. At yung mga widespread healing, all, ang sabi dyan, madalang nyo pong mabasa na yan sa Bible. Paul himself, apostol na ito. Naalala niyo po ba sa 2 Timothy 4:20? Ano sabi ron? Erastus remained at Corinth, and I left Trophimus, who was ill at Miletus. Bakit naman, Pablo, hindi mo man lang pinagaling si Trophimus?
Bakit man lang iniwanan mo siyang may sakit? Because yung widespread healing na nangyari sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 5, hindi na po yan nangyari sa chapter 6, 7 hanggang sa mga sumusunod. Kasi foundation na lang yan. Naalala niyo ba si Pablo, mga kapatid, gano'n niya idinaing yung kanyang tinik sa laman? Pinagaling ba yun ng Diyos? Hindi na. Kasi may layunin ng Diyos na higit kesa sa mga miracle na ito. So from a cessationist view, this demonstrates that these miracles were not meant to be normal part of church life for all time. Rather, they were extraordinary signs to establish the gospel witness in its infancy. Again, nagsisimula pa lang ang iglesia rito. Nagsisimula pa lamang itayo ang iglesia ng Panginoon. Sila'y mga saksi. At bilang mga saksi, binigyan sila ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hula ito sa aklat ni Joel na mangyayari sa mga propeta, sa mga apostol. Natupad na to. Kaya pag may mga nagtuturo ngayon, sasabihin na, in times, your youth, your young people will preach this. Nangyari na yun. Will speak in tongues. Nangyari na yun. Saan? Sa Book of Acts. Kaya pag binuksan niyo yung aklat ni Joel at inirefer niyo into your time, sablay na ang context nun. Kasi nangyari na yun sa panahon ng mga gawa. Now that we have the completed canon of the Scripture, the confirmed message of salvation, it now stands on its own authority. Amen? Now, for theological reflection on the cessationist perspective, 1, sapat na ang Scripture. Sola Scriptura. The sufficiency of the Scripture. We do not need ongoing signs and wonders because the Word of God is complete and sufficient. Basahin ninyo ang 2 Timothy 3:16, 17. So the miracles confirm the message once for all, derived or delivered to the saints in Jude 3. Pangalawa, the uniqueness of the apostles. The apostles, kaya nga sila apostol, had unique role in church history. Sila po ay eyewitness of the risen Christ and foundational layers of the church. Yan ang trabaho ng mga apostol. Sila ang saksi kay Kristo sa himala, lahat ng buhay, at maging ang kanyang pagkamatayan, pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit. Sila ang pinagbilinan, sila ang naglatag ng pundasyon. Ngayong nailatag na ang pundasyon, gagawa ka pa ba ng panibagong pundasyon? Pag may gumawa ng panibagong pundasyon, subject na yon sa maraming error. At hindi na yun reliable kasi panibagong scripture na naman ang susulatin nyo, panibagong aklat na naman, no wonder kaya merong Mormons kasi si Joseph Smith gumawa ng panibagong pundasyon. Ang Iglesia ni Kristo gumawa ng sariling pundasyon. Hindi raw si Kristo ang Diyos, si Manalo ang sugo, those are another foundations. Tayo hindi na naniniwala ron. Pag wala sa scripture, heretic na. Kaya nga, heresy yan eh. Yung Mormons, heresy yan. Iglesia ni Kristo, heretic yung mga yan. Kasi nga po, nakalatag na ang pundasyon at wala nang ibang itatayo pang pundasyon. Their signs and wonders authenticated the role of the apostles. Kaya ngayon, wala nang apostol. Amen? Third, the ongoing power of the Spirit. While we do not expect apostolic miracles today, we must not downplay the Spirit's power.
May this be a reminder. Patuloy na ang Spirit ay kumikilos. Patuloy na ang banal na Espiritu ay nag-e-empower. Huwag nating i-downplay. Katulad ng ginagawa ng iba na para bang wala ng power ang Spirit. Tandaan, the Spirit still works mightily at ang trabaho niya ngayon, ang pangunahin at pinaka-importanting trabaho ng Holy Spirit ay mag-convict ng kasalanan. Bumuhay ng espiritong patay at bumago ng buhay ng isang tao. That is now the work of the Holy Spirit. The regeneration, yung pagiging born again, that is the work of the Holy Spirit. The conviction for sin, that is the work of the Spirit. At patuloy na ginagawa ito ng Santong Espiritu. Kaya ang greatest miracle, not the healing of the body, not the healing of the sick, not the miracles of the book of Acts. Alam niyo po ang greatest miracle? Yung word na God added daily the numbers of those whom saved. Yun ang greatest miracle. Idinadagdag ng Diyos araw-araw ang mga naliligtas. Diyos lang kasi, Espiritu Santo lang ang may kapangyarihang gumawa nun. Yun ang miracle na dapat ay hinahanap natin araw-araw sa buhay ng iglesia. Now, in application for us today, 1, trust in the sufficiency of God's Word. Pagtiwalaan ninyo, importante magbasa mag-aral ng salita ng Diyos. Wala nang extra revelations, mga kapatid. Wala nang magsasabi, this is the word of the Lord and this is what the Lord wants you to hear. Wala. Just open the Bible and you will hear the voice of God. We don't need new signs to believe. The Bible is God's final and authoritative revelation. Our faith rests not on miracles, but on the finished work of Christ and His Word. Rest on that. 2, pursue holiness and reverence. Just as the early church was marked by awe and purity, so must we. A holy church is a powerful witness in the world. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, and answer me with all honesty. Kapag pinaghimalaan ka ba ng Diyos, ngayon, may idadagdag ba ito sa pananampalataya mo sa Kanya? Be honest. May idadagdag ba ito sa pagkaunawa mo sa Diyos? Ibig lang sabihin, kung kailangan mo pa ng himala para dagdagan ang iyong pananampalataya sa Diyos, kulang pa ang pananampalataya mo, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka lubusang babad sa Kanyang mga salita. Kasi if you are really into the Word of God and you know Him through His words, you will not hunger for any miracles. Sabi nga nung isang nakausap kong pastor na aming dinalaw nung isang araw, sabi niya, lahat naman tayo hahantong sa kamatayan. Kung kukunin niya, babawiin niya ang buhay, yun ang himala. Bilang pagkilala, mga kapatid, sa katotohanan na maging ang kamatayan ni Ananias at si Safira ay himala. Gusto niyo ba na the same miracles that happened in Acts exist during our times? If you want, magugulat kayo. Magbabagsakan ng miyembro sa loob ng simbahan sa araw ng pagkakaloob. Pag umiikot ang offering plate, matatakot kayo dahil makakakita kayo ng mga nagkakamatay. Dahil in all honesty, hindi natin nasusunod ang mga ipinapangako natin sa Diyos.
At kung iiral ang nangyari sa aklat ng mga gawa, hindi lang himala ng pagkabuhay ng patay ang inyong masasaksihan, kundi ang pagkamatay ng mga sinungaling at ng mga hindi tapat sa Diyos. You want that miracle? Pangatlo, be encouraged by Christ's ongoing work. The Lord still adds to His church. He still saves, He sanctifies, and He sustains His people. Dito tayo ma-encourage. Even without apostolic miracles, the ordinary means of grace are extraordinary in their effect. Amen? Now, to conclude our lesson, Acts 5:12-16 gives us a glimpse of the mighty works God did through the apostles. Totoo yun. Hindi natin dinadownplay. Naganap yun sa mga apostol. But these signs were not meant to continue in every generation. The purpose is just to lay a foundation for the Word of God. Now the Word of God is complete. It stopped. Today, we stand on that foundation with confidence in the sufficiency and finished Scripture. That is the ongoing power of the Spirit. So let us therefore be a church that treasures God's Word, lives in holiness, and trusts Christ to add to His church, not through signs and wonders, but through the faithful preaching of the gospel. Amen? Now for a reflection question. Why is it important to see apostolic miracles as foundational rather than normative? 2. How does believing in the sufficiency of Scripture shape the way we live and witness today? And the last, in what ways can our church reflect the holiness and reverence that mark the early believers? Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, tayo po tumungo tayo manalangin. Our gracious and sovereign God, we thank you for the witness of your word today. As we have seen in the book of Acts, you displayed your power through the apostles with signs and wonders, confirming the truth of the gospel and laying the foundation of your church. We praise you that this same gospel has reached us, not through shadows or healings, but through the living and abiding word of Christ. Lord, keep us from longing for signs when you have already given us the greater gift, the gift of your Son, the gift of our Savior, and the gift of the sufficiency of your word. Teach us to trust you, trust in your promises, to live in reverence and holiness, and to rejoice in the ordinary means of grace, which you still work mightily today. We ask that you add to your church, even as you did in the days of the apostles. Draw sinners to repentance, strengthen the faith of believers, and make our lives a testimony of the power of Christ at work in us. And also grant us courage to proclaim the gospel with boldness, patience to walk in holiness, and joy in knowing that Christ reigns at your right hand today. To Him, we give all the glory and praises. In Jesus' mighty name, amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.